Magsita yung lahat para sa ating panalangin. Pinibiling Charlene, maaari bubang pa muna nating panalangin. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Bago kayong upo, pulutin mo na ang mga basura nasa ilalim o nasa harap o sa likod ng inyong mga upuan. Tapos na ba mga bata? Maaari na kayong upo. Maaari ko bang tawagin si Bonnie para sa kung sino yung lumiban sa araw na ito? Magaling dahil walang lumiban sa araw na ito, bigyan niyo yung sarili ng nice clap. Alam niyo ba yung nice clap? Ito. N-I-C-E. N-I-C-E. Nice, 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 nice. At ngayon mga bata, papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Magsimulang bilang dito. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. Ang pangkat isa naman, dito. Ang pangkat dalawa doon. Mga bata, may napapansin ba kayo sa inyong harapan? Ano ito? Sino nakaalam kung ano ito? Wala. Ito ay tinatawag na incentive or behavior chart. Itong dalawang bahay ito ay para sa pangkat isa, ito naman ang pangkat dalawa. Ang silbi ng kandila nito ay nagkatumbas ng 5 puntos. Makakuha lang kayo nito pag nag-cooperate klase. Kooperasyon. So, mga bata, sa ating silid-aralan, meron tayong patakaran. Pakibasa mga bata, itaas ang kanang kamay kung may katanungan. Pangalawa, maupo ng maayos. Pangatlo, makinig ng mabuti sa talakayan. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Mga bata, sino nakalala sa ating ang ating tinatalakay noong nakaraang pagkikita? Yes, Bonnie? Magaling! Ang paksa ng ating nakaraang pagkikita ay tungkol sa pagpapahalaga sa edukasyon. Ano nga ba ang pagpapahalaga ng edukasyon? Yes, Charlie? Magaling! Ang pagpapahalaga ng edukasyon, ito ay tinuturing na susi sa pag-unlad ng isang tao at ng isang bansa. Ang edukasyon ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga tao na mapabuti ang kanilang buhay. Mga bata, dahil alam kong gusto niyong maglaro. May gagawin tayong laro. Ito sa pangkat isa at ito naman sa pangkat dalawa. Tapos na ba mga bata? Pagpasa sa harapan. Ang nabuong salita ng pangkat isa ay paghahanda at pagtatanggap. At sa pangalawa naman, ang pagbabago ng katayuan. At ngayon mga bata, dadapo na tayo sa ating talakayan. Ating tatalakayin ngayon tungkol sa mga ritual ng paglipat. Bago tayo dumapo dito, basahin muna natin ang ating layunin. Pakibasa mga bata, natutukoy ang ritual ng paglipat. Nakapagsasadula tungkol sa iba't ibang uri ng mga ritual ng paglipat at napapahalaga ang mga ritual ng paglipat. At
At ngayon mga bata, dadapo na tayo sa ating talakayan. Ang ating talakayan ay tungkol sa mga ritual ng paglipat. Ritual ng paglipat, ito ay mga seremonya o ritual na nagmamarka ng paglipat ng isang individual mula sa isang yugto ng buhay patungo sa isa pa. Ang mga ritual na ito ay nagsisilbing simbolong pagbabago ng katayuan sa lipunan at nagpapakita ng pagtanggap ng bagong responsibilidad at tungkulin. Ang ritual ng paglipat, ito ay yugto ng buhay na patungo sa isa pa. Ito ay nagsisilbing simbolong pagbabago ng katayuan sa lipunan. O ito ay nagpapakita ng pagtanggap. Pagbabago ng katayuan. Ano naman ito ang pagbabago ng katayuan? Ang mga ritual ng paglipat ay ito ay nagmamarka ng mahalagang pagbabago sa buhay ng isang tao tulad ng pagiging isang matanda, pag-aasawa, o pagkamatay. Ang mga ritual na ito ay nagsisilbing pagkakilala sa bagong katayuan ng individual sa lipunan. So, ang pagbabago ng katayuan, ito ay pagbabago sa buhay ng isang tao tulad ng pagiging matanda, pag-aasawa, o pagkamatay. Paghanda at pagtanggap. Ang mga ritual ng paglipat ay nagsisilbing panahon o paghahanda para sa individual upang matanggap ang kanilang bagong tungkulin at responsibilidad. Sa pamamagitan ng ritual na ito, natuto ang individual ng bagong kaugalian, paniniwala at mga kasanayan na kailangan sa kanilang bagong yugto ng buhay. Ang paghahanda ng pagtanggap, ito ay pagtanggap ng kanyang bagong tungkulin o responsibilidad. Sa pamamagitan ng ritual, natuto ang individual na bagong kaugalian, paniniwala at kasanayan. Ito naman ay pagkakaisa at pagkakilanlan. Ang mga ritual ng paglipat ay nagpapalakas ng pagkakaisa at pagkilanlan sa isang komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga seremonya, pagkakaroon ng karaniwang karanasan ng mga miyembro sa komunidad at nagpapalakas ng kanilang pagkakaisa. Ang pagkakaisa at pagkakinanlan, ito ay nagbabahagi ng seremonya na nagkakaroon ng isang karaniwang karanasan ng mga miyembro sa komunidad. Pagpanatili ng kultura. Ang mga ritual ng paglipat ay nagsisilbing tagapag-ingat ng kultura. Mga seremonya at ritual na ito ay nagpapakita ng paniniwala, tradisyon, at mga halaga ng isang kultura sa tumutulong sa pagpapasa ng mga ito ng sumusunod na henerasyon. Ang pangatili ng kultura, ito ay nagpapakita ng paniniwala o tradisyon, nagpapahalaga ng isang kultura para ipagpapasa ng mga ito sa sumusunod na henerasyon. Mga bata, alam kong marami kayong natutunan sa araw na ito. Bawat pangkat, dapat makasagot kayo sa katanungan ko tungkol sa base sa ating tinalakay ngayong araw na ito. Pangkat isa, yes. Generous,
nga ba ang mga ritual ng paglipat? Magaling! Dahil dyan, bibigyan kita ng 5 puntos. At sa pangkat 2 naman, ano naman ang pagbabago ng katayuan? Magaling! Dahil dyan, bibigyan din ko kayo ng 5 puntos. At lahat naman nagkooperasyon, bibigyan o nakikinig sa ating talakayan, bibigyan ko kayo ng tig 10 puntos. At ngayon mga bata, dahil marami kayong natutunan, mayroon tayong pangkatang gawain. Ang pangkatang gawain natin ngayon ay pagsasadula. Bawat miyembro kailangan ko ng bawat pangkat may isang representative na magpunta sa harapan para magbunot ng kanilang isasadula ngayong araw na ito. Sa pangkat 1, ang isasadula nila ang paghanda at pagtanggap. At sa pangkat 2 naman ay pagbabago ng katayuan. Sa ating pagsasadula, gumamit ako ng analytic rubrics para sa inyong puntos o sa inyong pagsasadula. Ang criteria o kaning 4 na puntos ay lubhang kasiyahan, 3 puntos ay kasiyasiya, at 2 puntos hindi kasiyasiya. Ang criteria ay script, participation at pagpaghanda ng bawat grupo, maayos na pagkaganap ng mga tauhan. Ang 4 na puntos sa script ay ito ay pinapakita ang buong mahusay pagkapagawa ng script, pagpapasadula. At sa 3 puntos naman, mahusay na pagpapakita ng script sa pagpapasadula, ngunit may kaunting kalinangan. Sa 2 puntos naman ay hindi gaano na malinawan ng script sa pagpapasa ng dula. At sa partisipasyon, ang kahalaga ng bawat grupo. Sa 4 na puntos naman, ito ay sa pangkat 1 naman ay 4 na puntos sa script at sa partisipasyon at kahandaan ng bawat grupo, dahil lahat ng mga membro nila ay nagsama-sama at may kahandaan sa pagsasadula. At sa maayos na pagkaganap ng mga tauhan, makatotohanan at kapapaniwala ang kanyang pagganap ng mga tauhan. Dahil dyan, meron kayong 12 points. Pero wala naman tayong 2 points dito. Bibigyan ko kayo ng 15 points. At ganun din sa pangkat 2. Dahil sila din nakakuha ng 15 points. Mga bata, may gagawin kayo na individual na gawain. Ipasa ito sa inyong likuran. Tapos na ba mga bata? Ipasa sa harapan. At ngayon mga bata, bibilangin natin ang inyong puntos
Bibilangin natin yung mga puntos. Sabay-sabay niyo akong bilang. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ang pangkat isa ay nakakuha ng 30 points. At sa pangkat dalawa naman ay nakakuha din ng 30 points. Mga bata, kunin nyo ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Ang sa inyong takdang aralin, ito ay magbigay ng iba't ibang halimbawa ng mga ritual ng paglipat base sa halimbawa ng ating tinalakay. Ipasa ito sa susunod na pagkikita. Para sa ating pangwakas na panalangin, Heart, maaari mo bang pangunahan